Isabela at Nueva Vizcaya. Dalawang probinsyang madalas ay dinadaan-daanan ko lang sa tuwing aakyat ako sa parting norte. Medyo matarik ng konti at saka rough road tong bandang taas. Yung makikita niyo pababa, medyo matarik. Pero ayun yung daan. Grabe, ang ganda dito. Pero sa ride na ito, nagkaroon ako ng pagkakataon para mapuntahan ang mga nagagandahang rolling hills na naging atraksyon sa mga probinsyang ito. First time ko makapunta rito. Rough road na yan, paakyat. At mula dito sa taas, ito yung makikita niyo. At napakaganda talaga ng norte. Ang una ay matatagpuan sa bahay ng Ramon, sa Isabela. Ang isa naman ay sa bahay ng Tupac del Sur, sa Nueva Vizcaya. Kahit dito pa lang, kahit tignan pa lang mula sa baba, napakaganda na eh. Ay, ayun! Kitang-kita na yung daan dito, mga tropa. Kitang-kita na yung ganda ng lugar. Dalawang magkaibang probinsya, dalawang magkaibang tourist spot na nagpapakita kung gaano kaganda ang bansa. Kaya sa video na ito, ikukwento ko ang aming experience sa pagbisita sa dalawang rolling hills dito sa norte. Good morning mula dito sa magandang bayan ng Tuguegarao. Nandito tayo ngayon and dito natin sisimulan yung araw natin, no? For today, we're gonna visit one of the spots na matatagpuan sa Nueva Vizcaya, since doon ang punta natin ngayon. So, napanood lang natin to sa TikTok, Facebook, and syempre gusto rin natin ma-experience kung ano yung feeling kapag nandun na. At gusto natin makita na sa nating mata yung view or yung lugar. Mula dito sa Tuguegarao, babiyahe tayo ng mga around 3 to 4 hours, depende sa pacing. Busi-busi kung ano mangyayari, no? Na-excite ako kasi first time ko pupunta doon. So, it's 8:30 na. Tarik na yung araw, maganda yung panahon. Hopefully, di tayo ulanin. And hopefully, maging smooth lang yung biyahe natin, no? Samahan nyo kami, papakita ko sa inyo yung magandang spot dito sa Nueva Vizcaya. And sabay-sabay tayo mamangha. So tara, simulan natin itong paglalakbay na to. Let's go. Paasa tayo dito sa tiniluyan natin dito sa Tuguegarao. Tagaytay tuloy. Dito sa J Prime Apartel. Ito yan sa may Tuguegarao. Ayan o. J Prime Apartel, Tuguegarao. Wala rito, mga 3 to 4 hours ang biyahe natin. Back on the road. Thank you Lord for good weather. Tingnan nyo mga tropa, oh. Ang lawak ng river nila dito. Tapos usually ang mga tulay talaga dito sa Tuguegarao, laging ganito, yung kulay pula na pa kwadrado. Ayan o, pag ganun siya, laging ganito. Based na naman nakikita ko sa mga videos, tsaka yung pagdaan namin dito ni Tres nung unang short loop. Sulana pala yun dun, oh. Sulana, yung sa bundok nakalagay, oh. Solid, ganda. Ganda ng ano. Solid, oh. Grabe, so dito sa dinadaanan natin ngayon mga tropa, napakaswabe ng daan. So dito to sa part sa bahay na Enrile. Burol-burol yung dinadaanan natin, na sin tataas, pababa, tataas, pababa. At kung makikita nyo, yung isa sa pinagkukunan ng isa sa mga pamumuhay ng mga tao dito, since puro field nga siya. Ito, palay. At ayun yung mga bundok. So na, no? Ganda. Wow! Hindi na mga tropa, napakaganda, pababa. At isang mahabang daan lang. Nakitang-kita lahat ng field. So, yung mga highway talaga dito sa parting ito or sa probinsya ito, ang haba na puro diretso. Ano, makikita nyo, ang layo, hanggang doon sa dulo. So yun mga tropa, napahinto tayo dito kasi nadaanan namin tong hill dito na napakaganda, no? Sobrang aliwalas. Ang haba, ayun, mula doon hanggang dito. Tapos front siya ng malawak na field. So ulit, may paakyat pa doon, no? Hanggang sa ibabaw. So base sa mapa, part na daw siya ng Cordillera. Nilapitan natin tong isang burol dito. May daan pala. Ayun, no? Yung kulay brown. Paakyat. So, yun, so doon tayo galing sa baba. Tapos ito yung katabi. Alongside lang pala siya. Actually, itong binabaybay natin is hills din. Ito yung makikita nyo dito pag napunta kayo sa part na to. Ayun, no? Nasa taas na rin tayo ng hill.
Sa kabila puro burol din, ayun, or mga bundok. At itong dinadaanan natin, taas din siya ng hill. At mahaba pa pala siya. Ito, ang haba pa ng dadaanan natin, ayun, papunta ron. Ayan, So dito mga tropa, kung mapapansin nyo yung kalsada, sa pinakagilid, meron siyang bike lane. Ibig sabihin, meron pa talaga umaahon ng mga cyclist dito. Ayan, Kaya naglagay sila ng bike lane sa gilid. At dun sa harap, tignan nyo naman, yung sasalubong or yung bubungod sa atin. Kitang-kita yung kabuntukan. Mag-slow down tayo dito. Ayan mga tropa. Ayan yung makikita nyo pag tumakay sa kalsada na to. Sa kalsada na to. Ganito. At sa kabila, ganun din. Medyo matataas lang yung mga damo, pero yun din yung makikita nyo. Ito, mas makikita nyo kasi bababa tayo. Ayan. Wow. Napakalawak na kapatagan. At bundok. Nasa harap natin mga bundok. Ito yung mga reasons kung bakit ang sarap pag motor. Solid. Dire-diretso lang ang daan. At ngayon ay nakababa na tayo dito sa bayan ng Quezon, sa probinsya ng Isabela. Ang cool na ito mga tropa dito sa Isabela. Sobrang daan na lang natin nakakita ng ganito. Yung nagbebenta ng mga gawang Pinoy. Nagaya ng hamper pa tawag doon. Nagaya ng mga maruruming damit. Basket. Solid. Dati yung makikita natin yan, nasa kalabaw, hinahatak. Ngayon, demotor na. Nakakatuwa kasi kahit sobrang hindi pa rin namamatay yung kultura. Sa Manila kasi wala nang ganun. Dito sa Isabela meron pa. Kanina sa Tugigaraw meron din. After almost an hour na biyahe mula Tugigaraw, doon sa hinintihan natin kanina yung may mga rolling hills or may mga hills, andito tayo sa Isabela. At nag-stop muna kami dito sa Pedro's Street Cafe para makapagkape-kape muna kahit tanghaling tapat, pero iced coffee tayo. After natin magmaneho ng mga more than 1 hour from Malig, ay nandito na tayo sa Ramon, Isabela. May dadaanan tayo ditong spot. Sasadyain lang siya ng konti. Mula dito sa pwesto namin, mga 15 minutes away papunta dun sa spot na papakita namin sa inyo. So medyo kita na siya dito sa kung nasan tayo. Nandito na tayo sa Barangay Planas, dito sa Ramon, Isabela. Kitang kita na yung daan dito mga tropa. Ayun kung nakikita nyo yung zigzag na daan paakyat dun sa taas, dun ang punta natin. Ang ganda dito pa lang sa baba mga tropa. Kitang kita na yung ganda ng lugar. Sobrang lawak na kapatagan, palayan. Sa harap nyo yung mga maliliit, mabababang bundok. Ayan nagbayad lang tayo ng environmental fee dun sa entrance, 20 pesos per head. At ito yung madadaanan nyo, puro mais yata to. Alam ko maisan to Ayan Tapos mula dun sa gate dun, puro paakyat na. Ayan Pero ayun yung daan. Grabe, ang ganda dito. Ito na yung daan na makikita nyo dito. Solid. Grabe mga tropa. Talagang akyat baba yung daan. Ito, paangat tayo. Ahon. Medyo matarik lang ng konti mga tropa, pero sa kanan ko makikita nyo na yung baba. At puro paakyat to puro paakyat pa tayo. Ayan So yun mga tropa, nandito na tayo sa Rolling Hills dito sa Ramon, Isabela. Sementado naman yung daan, pero merong part banda dito sa taas na ginagawa pa. Ayan, medyo pa siya, rough road pa siya hanggang dun. Pero pagdating din sa likod nito, sarado na. May mga barikada na or gates. So ito, merong upuan dito.
So ayun yung dinaanan natin, medyo sementado. Tapos itong part na to is rough road na yan, paakyat dito sa kung saan tayo nakapwesto ngayon. At mula dito sa taas, ito yung makikita nyo. Makikita nyo yung buong kapatagan na dinaanan natin dito sa baba. Bayan ng Ramon at ang bayan ng pinagalingan natin, yung Malig. Grabe, kitang kita yung kapatagan dito. Meron pa akyatan dito, paakyat sa taas, pero may mga gate lang. Meron din dito sa kabilang hill na parang paakyat hanggang dun sa tuktok. Dito pwede ka rin maglakad hanggang dun sa unahan, pati dun. So kada peak meron siyang mga ginawang trail siguro para makita mo yung full view dito. Dun, isa dun meron din isang parang trail din ng by foot na pwede akitan. Dito may mga nakikita rin akong trail. Ito may trail din. So kada hill merong trail. At dito sa kinatatayuan nga natin, kitang kita na talaga yung kapatagan ng Ramon Isabela. Grabe, yung dinaanan natin ng mga rice fields kanina, cornfields, eto kitang kita ngayon at napakaganda. At ngayon, ano oras na ba? Alauna na ng tanghali, pero dahil nga nasa taas tayo, yung hangin is sobrang sariwa, sobrang hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun kahina, saktong sakto, papipresko ang pa rin sa hangin. Salamat natin no, na nagkaroon tayo ng pagkakataon para mapuntahan to at para maipakita rin sa inyo na sa Isabela meron ganito kagandang tanawin. Ngayon akitin natin yun dun sa kabila. Let's go. Eto, so dun tayo nakatayo kanina mga tropa. Ito yung sinasabi ko, may mga daan pa, paakyat, may mga trail pa. Ito yung kabilang hill, paakyat pa Sir Charles. Ngayon tayo naman medyo hagdan naman yung daan dito. At good thing na hindi tayo inulan para maakyat natin. Kasi kung ganito yung daan, sigurado putik to kung umuulan. Kasi ito sa mga matataas na point dito, maliban dun sa pinakataas, tsaka ito. So isa itong akyatin natin na isa sa mga matataas na peak dito. So tara, tignan natin kung ano yung naghihintay sa atin dun sa taas. So yun mga tropa, andito na sa tuktok ng isa sa mga matataas na summit dito. Ito yung dinaanan natin kanina sa baba. Tapos may gate na dito. Ayun, bawal na yata pero ginagawa pa yung daan doon. At dito mas marami pala maganda doon. Grabe, solid oh. Ito pa, parang buhol. Wala tayo sa kondisyon, hindi na kasi tayo makakit ng bundok eh. Pero ito yung makikita nyo. Ay, grabe, may mga baka pa dun oh. Napaka-solid. So kung may dala kang camping chair, pwede ka na umupo sa mga lilim na mga puno dito. Tapos tamang chill lang kayo. Ang ganda. Solid, ang ganda. Babayin na natin at medyo matarik ng konti at saka rough road tong bandang taas, so ingat talaga kayo pag dito kayo dadaan at bangin ang babagsakan ayun sa gilid, so dapat alalay tayo dito. Pinapakita ko rin sa inyo para kung sakaling pupunta kayo dito may idea na kayo sa dadaanan nyo paakyat. Pero sobrang short lang naman to, siguro mga 5 minutes na motorcycle ride or 3 to 5 minutes. Kung gusto nyo naman na mas safe, pwede na kayo mag-park dito sa bandang bungad, then saka kayo maglakad paakyat doon. Pero kung gusto nyo motorin, pwede rin paakyat, ingat lang talaga kasi may tulad nito, medyo matarik yung paahon at matarik yung pababa, pero kaya naman. Yan o. Yeah. 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 At tulad nga ng sabi ko, mga 3 to 5 minutes na motorcycle ride lang. So ito, sementado na ulit. So yun, mula dito sa baba, paanan lang ng rolling hills dito sa Ramon Isabela may kainan naman. So kumain muna kami. Papahinga na rin kami dito bago kami pumunta sa next destination. So
Yep! Ito yung mga motor. So dito lang sa baba ng rolling hills mismo, pababa. Kumain lang tayo ng late lunch dito sa Ramon Isabela, pagbaba ng rolling hills. Pababa na tayo ng Nueva Vizcaya, din tayo daan. Ito yung rolling hills nila. Nasa kaliwa ako. Ay, nasa kanan natin. Sa bahagi. Time check, 2:49 PM. Mag-alas 3 na. So sana maabutan natin yung next destination natin ng may araw pa para mapakita din namin sa inyo yung ganda nung susunod na spot na pupunta natin ngayong araw bago tayo bumaba ng Manila. Yung mga tropa, Nueva Vizcaya na oh. So we're officially here in Nueva Vizcaya. So yun, after hours of driving, narating na natin yung pakay talaga natin dito sa Nueva Vizcaya, which is yung isa pang rolling hills dito kung tawagin. Pero dito naman to sa parte ng Nueva Vizcaya. So yung kanina pinuntahan natin is yung rolling hills na may Isabela, Ramon Isabela. This is the second rolling hills na pinuntahan naman natin, pero dito naman to sa probinsya ng Nueva Vizcaya, which is matatagpuan sa Sitio de Victoria. And dito kitang kita yung kapatagan din dun. Nung paakyat namin, kasi doon kami nanggaling, akala namin hanggang dun lang siya, tapos parang sunog or nakaingin yata yun, parang itim ng part na to, pero di namin alam mahaba pala yung dinaanan namin. Yan, hanggang makakit kami dito. At pwede pang paakyatin hanggang doon. May bahay pa nga dito, pati doon sa kabila. Solid. Pwede pa pumunta dito hanggang doon sa kabila. Puntahan natin. So yun, ito yung kabilang side nung hill. Doon tayo galing kanina. Mas maganda pala yung view dito. Yung kabilang side. Tapos maglalakad no, medyo mga 5 minutes walk. Ito na yung pinakadulo ng kabilang peak. And ito yung makikita nyo, sobra solid. Yun sa baba, oh, yung mga mababa, ayun yung kalsadang dinaanan natin papasok dito. Doon kayo pumasok. So yun, yung kalsada na yun dito, paakyat, paikot dito. And yung time right now, it's 5:55. So magsi-6 na, 5 minutes na lang. So yung papunta rito, medyo guguluhin lang kayo na Google Maps. Kasi pag nag-pin kayo sa Google Maps ng Dupax del Sur Rolling Hills, dadaling kayo dun sa parang landfill yung tawag mo, sa parang imbakasyon ng basura dun sa kabilang site. Pero kailangan dumiretso pa kayo, hanapin nyo yung Sitio Victoria, Sitio de Victoria na kaliwa, dun kayo papasok. At ang daan nyo is dito papasok, and may mga signage na Sitio de Victoria. Yun, susundan nyo lang yung mga signage na kulay red hanggang sa makakit kayo dito sa part na to ng Sitio de Victoria. And solid, naabutan natin ng maliwanag pa. Kaya namin gagabihin na kami, pero ito yung destination natin, or pupuntahan talaga natin dito sa Nueva Vizcaya. Solid. Grabe, green na green yung mga palayan dun, oh. And eto, yung makikita nyo, mas maganda to siguro pag maaraw pa ngayon kasi medyo paggabi na, padilim na. Kaya ito na lang yung nakikita namin. So may kubo sa taas, may tambayan. Solid, solid. Sobrang gandang pagkakataon na ito, na first time ko makapunta rito and maipakita sa channel or mapakita sa inyo yung ganda ng Nueva Vizcaya. You were able to see this beauty at na-share natin, na-share ko sa inyo. So kung may oras kayo, mas maganda siyang puntahan, mas maganda siyang makita ng mga mata nyo kesa sa lente ng camera na gamit ko, kasi iba yung feeling kapag kayo na mismo nandito, tinitingnan nyo to lahat. Sobrang solid. And yung feeling ng hangin na yung makahalik sa inyo, yung mayakap sa inyo, nakakawala ng pagod. Solid, sobrang solid ng Nueva Vizcaya. First time kong dumaan dito na may pinuntahan talaga, kasi normally pag umakyat kami ng
norte, paakit ng Benguet. Dumadaan lang kami ng Nueva Vizcaya. Hindi kami nag-stop talaga, but this is the first time na nag-stop ako. And hindi tayo nabigo. Sobrang ganda. Siguro sa mga susunod na punta natin dito, try natin yung ibang spots pa para mas ma-showcase natin yung ganda ng probinsya. Sobrang solid yung pinuntahan natin ngayong araw. Nagsimula tayo ng morning sa Tuguegarao at tinignan natin yung ibang mga lugar or yung mga magandang tanawin na nadaanan natin along the way. At napakaganda talaga ng norte. And hopefully makabalik tayo dito para mabisita yung iba namang lugar dito sa Nueva Vizcaya. But maraming salamat sa pagsama. Nakakapagod yung biyahe, sobrang haba pero worth it lahat dahil sobrang ganda na napuntahan natin. And if you like this type of vlogs, travel vlogs, experience vlogs na ginagawa namin ng Road Wanderers, please subscribe to the channel. Again, maraming salamat. Drive safe sa mga nagmumotor. God bless sa lahat. Ingat sa mga nasa biyahe. And I'll see you guys in the next video. Ciao!